Sa Colony House, habang tulog na ang lahat, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad papunta sa isang silid. Binuksan niya ang bintana at doon ay tumambad ang isang misteryosong magandang babae. Sinabi nito na maganda daw ng bulaklak na bigay ng lalaki at nagtatanong kung kailan siya makakapasok sa loob. Kinaumagahan, ang mga tao sa Colony House ay abala sa pagde-decorate dahil may celebration na magaganap. Nang sumapit ang gabi ay nag-celebrate na sila. Ang lahat ay nagkakatuwaan nang biglang nagpakita si Ellis at naghamon ng away sa isang lalaki doon. Dahil dito ay pinapunta muna siya sa kwarto niya para mahimasmasan. Samantala, ang sheriff na si Boyd naman ay binisita ni Father Katri at binunyag nito na tinago nito si Sarah dahil naniniwala siya na ito ang magiging susi para makaalis sila sa lugar na yon. Dahil sa nalaman ay nagalit si Boyd at sinabing hindi patas ang pari. Dahil nung ang lalaking lasenggo ang nagkasala, ay walang ginawa ang pari bagkus ay ito pa ang nag-udyok na parusahan ito. Sinabi ni Father Katri na iba daw si Sarah dahil totoo ang sinasabi nito at baka ito nga ang maging paraan para makaalis na sila sa lugar na yon. Si Julie ay pumunta kay Victor dahil nagkasamaan sila ng loob ni Fatima. Ang lalaking ito naman ay pumunta na naman sa isang kwarto para makipagkita sa misteryosong babae. Muli tinanong na naman siya ng babae kung kailan ito makakapasok sa loob dahil gusto na nitong mayakap ang lalaki. Nang mag-atubili ang lalaki na buksan ang bintana para makapasok siya ay tila nagtampo ang babae kung kaya't wala siyang nagawa kung hindi buksan ang bintana. Nang makapasok ang babae ay nagyakapan sila ngunit biglang nagbago ng anyo ang babae at kinagat siya. Katapos ay naghugas ito ng kamay at binuksan ulit ang bintana. Dito makikita mo ang mga misteryosong nilalang na naglalakad mula sa kakahuyan papunta sa Colony House. Ang babaeng ito naman ay pinahiram ni Fatima ng kanyang jacket, at dahil sa tuwa ay plano niyang ibigay naman kay Fatima ang kanyang paboritong unan. Nadaanan niya ang isang silid na may nagtatawanan. Na-curious siya at tiningnan ito, ngunit nang hilakbot siya nang makitang ang mga nilalang na lumalabas tuwing gabi ang naroon at huli na ang lahat para makatakas siya dahil napalibutan na siya ng mga ito. Habang nagkakatuwaan pa rin ang lahat ay may napansin silang tumulong dugo mula sa taas at nang tingnan nila ito ay nakita nila ang lalaking nakangiti kaya naman natakot sila at nagtakbuhan dahil senyales ito na nakapasok na sa Colony House ang mga nilalang na kumakain ng tao. Lumabas sila at sumakay sa mga sasakyang nakahanda para sa mga ganitong pangyayari sa pangunguna ni Donna at sinabihan silang pumunta sa sheriff's office para magtago. Nang marinig ni Victor at Julie ang sigawan sa labas ay mabilis na naglabas si Victor ng lubid at tinali ito sa taas para makatakas sila na para bang matagal na niyang alam na mangyayari ito kaya handa siya. Nang makababa sila mula sa lubid ay nakita nila ang nakaputing ba at sinundan ito. Nang nasa gubat na sila ay pinapasok ni Victor si Julie sa loob ng puno na pinakita niya kay Ethan at sinabing susunod siya dito, ngunit nang makapasok sila sa loob ay nagkahiwalay sila at napunta si Julie sa isang lugar na parang kuweba. Si Ellis naman na nooy nasa loob pa ng Colony House ay nakita ang babaeng nakahandusay sa sahig at inakalang ang nobyang si Fatima ito, ngunit nang tingnan niya ay hindi pala. Bigla namang pumasok sa silid ang lalaking nakangiti ng nakakatakot kaya tumakas si Ellis sa bintana at tumalon mula sa taas. Nagkita sila ni Fatima at bumalik sila sa loob ng Colony House at sinara ang mga pinto habang nagbabakasakali na tatalab ang charm na nakasabit sa may pinto. Habang nag-uusap si Boyd at Father Katri ay dumating sila doon na sakay ng van. Nagmadali silang pumasok sa loob ng office ni Boyd ngunit naabutan si Father Katri ng nilalang dahilan para bawian siya ng buhay. Bago siya mawala ay pinaalala niya kay Boyd ang usapan nila tungkol kay Sarah. Kinaumagahan, nagdesisyon si Boyd na pupunta siya sa kakahuyan para maghanap ng paraan upang makaalis sila sa lugar. Muli ay naalala niya ang araw na napunta sila sa lugar na yon. Pinilit sila ni Father Katri na magtago dahil may mga nilalang na lumalabas tuwing gabi. Noong una ay hindi sila naniniwala ngunit nang makita nila mismo ang mga biktima ng gabing yun ay nagdesisyon siyang ayusin ang lugar para wala nang mabiktima ang mga nilalang. Nang minsang pumunta siya sa gubat ay aksidente niyang nadiskubre ang mga charms na nakakapagtaboy sa mga nilalang kung kaya't dinala niya ito sa bayan. Mula noon ay wala nang nabiktima ang mga nilalang ngunit dahil sunod-sunod na naman ang mga nabibiktima ng mga ito ay nagpasya siyang pumunta na naman sa gubat. Naalala niya din ang araw kung kailan tila nawala sa sarili ang asawa at pinagbaril ang mga tao kung kaya't wala siyang nagawa kung hindi tapusin ang buhay nito na naging dahilan ng mitsa sa relasyon nila ng anak na si Ellis.
Fast forward sa kasalukuyan, dahil sa nangyari ng gabing yun ang lahat ay nagpanik at pilit kinukuha ang kanilang supply ng pagkain dahil wala na silang tiwala mga tao, ngunit napakalma sila ni Boyd. Pagkatapos ng nangyari pinuntahan ni Boyd sa basement ng simbahan si Sarah dahil plano niyang isama ito sa kanyang paglalakbay sa kakahuyan at ihinabilin ang lugar kay Kenny upang pansamantalang maging sheriff habang wala siya. Si Jim at Jade naman ay naisipang gamitin ang Colony House upang makakuha sila ng signal para makahingi na sila ng tulong at makaalis na sa lugar na yon. Dahil sa planong pag-alis ni Boyd, nabalitaan ito ng kanyang anak na si Elise at nakipag-ayos ito sa kanya. Nabalitaan din ito ng mga tao kung kaya't nadagdagan ang kanilang takot dahil panatag silang walang mangyari sa kanila kung nandyan si Boyd, ngunit nangako si Kenny na gagawin niya ang lahat para maging ligtas sila. Hinikayat naman ni Jim ang lahat na tulungan sila sa pagkabit ng signal sa Colony House upang makahingi na sila ng tulong. Nang maggagabi na, kagaya ng ginagawa ni Boyd ay naglibot din si Kenny habang nagpinapatunog ang bell na hudyat na malapit ng maggabi. Dahil sa walang mapupuntahan ang mga dating nakatira sa Colony House, ay nakitira muna sila sa mga bahay sa bayan habang hindi pa naayos ang Colony House. Habang naglalakbay naman si Boyd at Sarah ay nakakita sila ng puno na may mga nakasabit na mga bote, biglang napasigaw sa sakit si Sarah at nahimatay. Nang magising siya ay gabi na at nasa tent sila na may nakasabit na charm. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay napunta sila sa lugar na maraming sapot. Sa gitna nito ay may isang puno na nababalot ng sapot at nang tingnan ito ni Boyd ay nakita niya doon ang namayapang asawa. Bigla itong sumigaw at hinawakan siya kung kaya't napaatras siya sa takot. Nagsilabasan ang napakaraming gagamba at umakyat ito sa damit ni Boyd at kinagat siya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay ngunit dahil sa kagat ng gagamba ay sumama ang pakiramdam ni Boyd. Ang mga tao naman ay abala sa pagtayo ng tower na lalagyan nila ng signal at nang matapos ito ay tuwang-tuwa sila. Nang ginamit na nila ito ay bigla namang umulan at nakarinig si Jim ng boses sa kabilang linya. Sinabi nito na pagsabihan ni Jim ang asawang si Tabitha na itigil ang paghuhukay sa loob ng bahay nila kung hindi ay may mangyayaring hindi maganda. Dahil sa narinig ay napatakbo sa takot si Jim papunta sa kanilang bahay dahil wala ni isa sa mga tao doon ang may alam na naghuhukay sila sa kanilang bahay, kaya't nakapagtataka na alam ng nasa kabilang linya ang kanilang ginagawa. Sa sandaling yun ay nagsiputukan ang mga bombilya sa lugar at nahulog si Tabitha sa butas ng kanyang hinuhukay. Doon ay nagkita sila ni Victor na nooy naroon dahil doon siya dinala ng puno na kanilang pinasukan ni Julie. Si Boyd at Sarah naman ay nakita ang batang nakaputi na itinuro ang punong dadalhin ka sa ibang lugar. Pumasok sila doon ngunit nagkahiwalay sila. Nang buksan niya ang lighter upang makakita siya ay natuklasan niyang nasa loob siya ng isang malalim na balon. At doon nagtatapos ang Season 1 ng movie series na pinamagatang From. Maraming salamat sa panonood. Ang susunod na upload ay ang Season 2 ng movie series na ito kaya naman huwag kalimutang i-like and share ng video na ito at paki-follow na lang din ng aming channel at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa susunod ulit na video. Paalam!